Yung mga pagpatay nung Second Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Ito si Simon Nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo, way back, ano yun? Hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jaruk, kasi yung lupa niya doon, ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jarug, Siya ang pumatay siya kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jarug, Okay. nagkasama ko siya sa KOGC compound doon sa Katitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya. Yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yon. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao, kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon sabi pa nga niyang yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan magdadala na siya ng Bible. Gano'n na po yung niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos na niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, nakalalasan ko po nung nagkasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Southern Tapos, Philippines Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SPMC. Maganda naman yung serbisyo doon. Pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? Every yung buong month? pinag-anuhan namin, yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera, tapos nagkasakit ka, ka lang, ipa-check up ka sa SPMC. Tapos niyan, ka pa sa Lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung Lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, pinatawag nito yung Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, nung malaman nila, Kibuloy mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng yun na So, nga. ayuda. Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun. Yung sila, Kenel Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan namin, ng mga babae doon. Parang, ito, malaking ganito, tapos parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung
yung binibigay sa amin supply, sabon, ayan. Yun po, walang yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan weekly or 200, depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, kumbaga ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare tapos o may pako. Ito very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano kami, yung office about ko. sa yung coming na hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Tiginging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag na-anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yon, uso yung pinalabas na glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung faith mo, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inteng, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, naiba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding in tandem na paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yun po sabi niya sa akin. Baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos bukod sa silang bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na namin, yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido. Lambayon. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino Lambayon. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako medyo na... Kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nangharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Aha. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa amin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, ginamit niya doon sa Julo. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa
ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or iba Opo, pang- kasali na yun sa Jolo, buong ano ng Tamayo. Jolong, Jolo, Sitio Jolo. Sitio Jolong. Opo. Okay. So, okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na ba. Kayo? Pero ano lang, parang ano lang ba, yung ano ka, pag ano ka dyan, iniksian lang, na ano, mayroong riding in tandem. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff, kasi konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung numbers, kaya nirason ko na lang na, ay, nga na, iwan yung ano ko, nandoon sa isang cellphone ko yung ano, Apo. makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, parang ano to Iba. Iba na to Mayroon namang inutusan nga si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, sila Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, na ano ko po, naaalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba, sa isip ko, bida to yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasiol na binanggit mo rin dati sa Opo, video opo. interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po, yung isang pastor na ano pa po yung si Disera, yung apelyido Disera, worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay. Pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa. Pwede naman yun. Bakit puro baril? So, panay baril ang, pagbaril ang ikinamatay. Panay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-iimbestiga kayo doon sa mayroong pulgay, yung mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa. Na nahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero magiging mas conscious pa ako sa oras dahil mga kasama, dear colleagues, signal number 2 na po sa labas.